So ito na mga kababayan, ang pinakamainit at nakakalungkot na balita mga kapatid na ating nasagap ngayong araw. And eto guys, no, talagang mananagot dito mga kapatid. No? Itong si Vice President Sara Duterte. Dahil ayon nga dito sa balita mga kababayan, viral di umano ngayon sa social media mga kapatid ang kwento ng isang ama, no, diyan po sa Davao Occidental mga kababayan, matapos pong mawalan ng kanyang pamilya, no, ng kanyang asawa at dalawang anak, no, dahil po sa baha na dala ng bagyong Inday. Ito mga kapatid no, dito po natin mapapatunayan talaga mga kababayan kung gaano kapabaya itong si Vice President Sara Duterte. Mismong mga taga-suporta na niya mga kapatid sa Mindanao, yung kanyang napapabayaan dahil lang sa kanyang pamumulitika na ginagawa ngayon na kung saan nakakarating pa nga mga kapatid sa iba't ibang lupalop ng mundo. No? Punta dito, punta doon, organized ng grupo dito para siraan ang presidente. Di ba? Puro na lang lakwatsa mga kababayan. No, yung ginagawa ni BP Inday natin ngayon. Inuuna pa ang pamumulitika mga kapatid kumpara sa pagserbisyuhan ang taong bayan. At eto na nga, nagresulta na mga kababayan. Pero bago pa lang lahat mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, basahin po muna natin itong balita galing po sa Brigada News Mati City. Cebuano to mga kapatid, no? At ita-translate ko na lang sa inyo in Tagalog. Nang sa ganun maintindihan ninyo. Kailangan muna natin basahin to mga kababayan para makuha talaga natin yung buong kwento. Sabi dito, amahan mismo ang naghimo sa lungon alang sa iyang asawa ug duha ka anak nga biktima sa baha. Oh, yan ang headlines. Ama mismo ang gumawa sa kabaong na paghihimlayan ng kanyang dalawang anak at asawa na biktima, no, ng baha dala ng bagyong Inday. Yun ang sinasabi dito sa headlines mga kapatid. Sabi dito, may baha og emosyon sa social media ang istorya sa usa ka amahan sa Barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. No? Talagang nag-viral pala mga kapatid. Sabi dito, nag-viral daw ang kwento ng isang ama, no, na taga Barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Human siya mismo ang mihimo sa lungon alang sa iyang asawa og duha ka anak nga namatay, no, tungod sa kakusog sa baha nga gidala sa bagyong Inday. Oh. Ito daw ay matapos mga kapatid, no, mag-viral itong isang ama na kung saan mga kababayan, yun na nga, siya mismo ang gumawa mga kapatid ng kabaong para sa kanyang asawa at dalawang anak na pumanaw dahil sa baha na dala ng bagyong Inday. Sabi pa dito, ang amahan nga giilang si Robert nawad-an sa tibuok niyang pamilya, no, sa dihang sila nalumos o gianod sa rumaragasan tubig baha, no, atol sa paghapak sa bagyo sa ilang lugar. Ang ama daw mga kababayan na si Robert nawalan daw ng kanyang buong pamilya, no, matapos malunod mga kapatid itong kanyang matapos malunod mga kababayan itong kanyang asawa at dalawang anak sa rumaragasang baha mga kapatid na dala di umano ng bagyong Inday. At ito pa, tungod sa kakulangan sa kwarta ug samtang wala pa moabot ang dugang nga tabang, no, nangita si Robert, no, og mga kahoy aron siya na mismo ang muhimo sa lungon, no, isip katapusang pahulay sa iyang minamahal. Oh. Dahil daw mga kapatid sa kakulangan sa pera, no, gumawa daw ng inisyatibo itong si Robert, no, na maghanap ng kahoy para siya na daw mismo ang gagawa sa kabaong na
pagpapahingahan ng kanyang asawa at 2 anak. Mga kababayan, ito talaga ang nakakalungkot. Ang Mindanao po mga kabatid, sabihin na lang po natin, 80 to 85% dyan mga kababayan, no, supporters po ng pamilyang Duterte. Hindi po yan maipagkakaila mga kabatid. Dahil pag sinabi mo talagang Mindanao mga kababayan, no, talagang sobra-sobra po ang suporta na nakukuha ng pamilya Duterte dyan. That's why every time na may mga politiko mga kababayan napupunta dyan, laging hinihingi mga kabatid, no, ang tulong ng pamilya Duterte dahil ganun sila kama-impluwensya, ganun sila kasikat, no, at ganun sila kamahal ng mga taga Mindanao. Sila po talaga mga kababayan ang laging nilalapitan, no, para makakuha lang ng boto. And even Senator Risa Hontiveros mga kabatid, lumapit din dyan sa kanila noon, no? Dahil yun na nga, sila kasi ang pinakasikat dyan na pangalan eh. At talagang maraming humahanga sa kanila. Dahil nga sa kanilang pamamalakad, no? Yung style nila mga kapatid sa pamamalakad, no, sa gobyerno. Tapos ngayon mga kababayan, panahon ng sakuna mga kabatid, no? Pinabayaan po ng pamilya Duterte ang taga Mindanao. Isa na nga dito mga kababayan na patunay, itong si Robert. Biruin nyo mga kababayan, taga Davao lang din siya mga kapatid. No? Taga Davao lang din siya mga kababayan. Although malayo ito, no? May kalayuan siguro ito sa syudad ng mismong Davao, no? Saan? Diyan po ang baluarte ng mga Duterte. Pero mga kababayan, sa ngalan po ng pagiging diehard supporters ng Mindanao mga kabatid, dapat no pinapangalagaan ng pamilya Duterte yung kanilang mga taga-suporta. Biruin nyo, ultimo kabaong mga kabatid, hindi po nabigyan itong si Robert, no? Samantalang ayon sa kailan ba yon? I think this year lang. Mga March yata kung di ako nagkakamali. No? Lumabas mga kababayan sa report na isa po sa pinagagastusan, no, ng pondo ng Office of the Vice President is yung libreng kabaong na kanilang ipinamimigay mga kapatid. Biruin nyo, no? Hindi man lang nabigyan ng kabaong mga kababayan ng pamilya Duterte or ni Vice President Sara Duterte mga kapatid, no? Itong pamilya ni Robert. Diehard supporters ng mga Duterte mga kababayan, no? Bigo makakuha ng suporta galing sa kanilang sinusuportahang politiko. Sabi dito, dahil daw sa kakulangan sa pera, mga kabatid, at mabagal na mabagal na tulong galing sa kanilang gobyerno dyan, no? Nag-inisyatibo na itong si Robert na maghanap ng kahoy para lamang maigawa niya ng kabaong itong kanyang mag-ina, no? Para makapagpahinga na, mga kababayan. Habang lustay ng pera, no, ng gobyerno itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan, no, yung kanyang mga taga-suporta diyan sa kanya sa kanilang lugar mga kabatid ay kanila pong pinapabayaan at inuuna nila yung pamumulitika nila kumpara sa magserbisyo. Habang binabayo ng bagyong Inday mga kabatid yung mga lugar dyan sa Mindanao, yung ating Vice Presidente busy sa kanyang pamumulitika. At kung sino-sino yung mga inuuna niya mga kababayan kumpara sa i-priority niya yung kanilang kababayan dyan from Mindanao. Nung nakaraan nga mga kabatid, no? May mga video na lumabas
na yung mga barangay nila dyan sa mismong Davao na kung saan pinaghaharian ng pamilya Duterte ay hanggang bewang ang baha. Oh. Dahil sa palpak ng mga flood control projects ng ng gobyerno nila dyan. Oh. I mean, kung talagang seryoso si VP Sara, mga kababayan, sa kanyang planong pagtakbo sa 2028, mga kapatid, bilang Pangulo, dapat ngayon pa lang, nagpapakitang gilas na siya. Kanya nga lang, mga kapatid, iba po ang ginagawa ng ating Vice Presidente ngayon. Imbis na magpakita siya na hands-on siya sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan, nako mga kapatid, puro pagbabanta, no? Puro pakikipagbardagulan, no? Yun po ang pinapakita ni BP Inday. Itong pamilya ni Robert, mga kapatid, isa po itong patunay, no? Kung gaano kapabaya itong pamilya Duterte sa kanilang mga taga-suporta. Kung gaano kapabaya, mga kababayan, ang Office of the Vice President. Mismong kababayan nila, mga kapatid, no, nagsuffer dahil sa kakulangan ng aksyon ng kanilang puon. Buti pa nga si Pangulong Marcos, no? Buti pa nga yung mga senador na taga Maynila nakarating ng Mindanao, no? Tapos yung sinusuportahan nilang puon, no, walang imik, walang pake. 'Di ba? Walang pakialam sa kanila. Biruin nyo kung gaano kasakit yan. Dahil sa kakapusan ng pera at kakulangan ng kakulangan ng tulong galing sa kanilang lokal na gobyerno, itong si Robert, mga kapatid, no, ang gumawa ng inisyatibo para lamang mabigyan niya kahit papano, no, ng maayos na libing itong kanyang pamilya. Samantalang si Inday, nako, sitting pretty. Papunta-punta lang sa ICC, bisita-bisita sa ama, pakain-kain lang doon, kasama yung iba pang mga DDS doon. Tapos mga kababayan, no, pinipintasan nila ngayon, mga kapatid, no, yung burol po ni Mima Alicia, mga kababayan, na di umano, no, buti pa daw yung vlogger, no, na may kakayanan naman daw, binigyan daw ng magandang living or magandang burol ng administrasyon. Samantalang itong mga kawawa daw mga Pilipino, no, ipinabayaan daw ng presidente. Merong vlogger dyan, yung si Pobre. Panoorin nyo ang video ni Pobre. Actually, doon ko to nakuha sa kanya itong balitang to dahil yun ang naratibo niya. No? Pinipintasan niya yung tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos, no, kay Mima Alicia, mga kapatid. Bakit daw si Mima tinulungan samantalang itong pamilyang ito, mga kapatid, no, ay pinabayaan? Di ba? Alam niyo kasi, mga kababayan, no, ang isang trapo na politiko talaga, mga kapatid, ang diskarte niyan, no, para iwas pusoy siya, ginagawa niya, hindi yan magtatrabaho. Tapos, pintas ng pintas yan, mga kapatid, sa nakaupo. Nang sa ganon, magmukha siyang bida. Ganon ang ginagawa ni BP Inday ninyo. Hindi pa ba kayo nagigising? Kaya nga, yung mga supporters nila, mga kababayan, no, tuwing may ginagawang mga kalye survey, tapos sinasabi nila na si Sara Duterte daw yung susuportahan nila by 2028, kapag tinanong mo na kung ano ba yung mga noticeable na mga nagawa ng Vice Presidente, walang maisagot. Kasi nga, yung diskarte ni BP Inday, mga kapatid, no, puro lakwat siya, no, puro lang pang brainwash, puro lang kwento, no, walang serbisyo. Yun ang diskarte niya, mga kababayan. Samantalang
Ngayon pa lang, bilang vice presidente siya, kung may plano talaga siya, kung seryoso siyang tumakbo sa 2028 bilang susunod na presidente, ngayon pa lang nagpapakitang gilas ka na dapat eh. Nang sa ganon, makuha mo talaga, makumbinsi mo ang mga Pilipino. Oh, nakarapat dapat kang iboto. Pero mga kapatid, kabaliktaran. O tignan nyo. Plano pa nila noon na i-separate ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas at magtayo ng sarili nilang gobyerno. Paano kung nagkatotoo yan? Di kawawa kayo. Di ba? Ultimo kabaong, walang binibigay ang Office of the Vice President. Samantalang, ayon sa kanilang kwento, isa sa pinagagasusan ng pondo ng opisina ng Vice Presidente ay libreng kabaong. Or kahit inisyatibo naman lang sana. No? Dahil taga-lugar nyo yan eh. Kababayan nyo yan eh. Diehard supporters nyo yan eh. Dapat binigyan nyo. Di ba? Idagdag pa natin dito yung lokal na gobyerno nila dyan. No? Sa tawag dito, dyan sa may Jose Abad Santos na yan, na sinasabi dito mga kapatid. Mabagal din. Di ba? So yung pobre mga kababayan, no choice. No? No choice siya. Siya na mismo gumawa ng paraan para maipalibing niya, para mabigyan niya ng kabaong yung kanyang pamilya. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang politika, yung pagsuporta yung sa mga politiko, no, dapat iniiwanan nyo yan sa labas ng bahay nyo. Hindi nyo dapat yan tinitake as personal. Kasi pagdating ng araw, bibiguin lang din kayo niyan. Tulad nito. Todo suporta. No? Walang ibang bukang bibig. Si Inday Sara, nakagalit pa sila pagka nagdadrama si Sara na inaalipusta daw sila. O ngayon, binigyan ba kayo? May nakuha ba kayo? Hindi ko sinisisi itong pamilyang ito. Hindi ko sinisisi itong si Tatay Robert, mga kapatid. Ang ibig ko lang sabihin dito, mga kababayan, no, na yung pagiging diehard supporters sa isang politiko, walang maidudulot na maayos yan. No? Wala kayong mapapala dyan. Kaya nga ngayon, pinapakita natin dito kung gaano siya ka-irresponsable. Biruin mo yan, no? Kababayan mo, pinabayaan mo. Nakapunta ka na ng iba't ibang lupalop ng mundo. Pero yung mga kababayan nyo, ultimo kabaong na lang. Di ba? Nakapunta siya doon sa sikat na basketballistang namatay. Nakapunta siya doon. Pero mga kapatid, ito kasi walang walang asset yung pamilya eh. No? Walang asset yung pamilya kaya siguro hindi pinuntahan. Yung basketballista kasi kahit mahirap yon, sikat naman yung anak na pumanaw. Tapos ngayon yung mga DDS, mga kapatid, ang sinisisi ang Marcos administration. Bisitahin nyo yung Facebook page ni Pobre. Doon ko sa kanya narinig to eh. Pinagkumpara niya, mga kapatid, yung tulong na ibinigay ni Pangulong Marcos sa burol ni Mima Alicia. Bakit daw yun sinusuportahan ng presidente? Bakit daw binigyan ng magandang kwan yun? Bakit daw ito hindi? Syempre yun, humingi yun eh. No? Humingi yun ng tulong sa presidente. Talagang may mga nag-effort na tao nun para makakuha ng suporta, makahingi ng tulong galing sa kay Pangulong Marcos. Bakit kaya kayo dyan, mga DDS? No? Hindi kayo nag-effort na humingi kay Sara Duterte. Di ba? Yun ang difference, mga kababayan. Pag politiko, pag sobrang baliw na kayo, sobrang panatiko na kayo ng isang politiko. Yung sinusuportahan yung politiko, walang ibang ginawa, puro lang din pamumulitika. Sana may matutunan tayo, mga kapatid, dito sa nangyaring ito. Ang politiko,
Yung mga politikong yan, mga kababayan, mag-aaway man yan ngayon. Pagdating ng araw, mga kapatid, magkakabati din yan. Oh, magkakabati din yan. Pero kayo na talagang sobra ng nalunod, no, nagpapa-impluwensya ng sobra-sobra sa mga politiko na yan. Nako, kayo ang kawawa. Oh. 'Di ba? Ganun lang 'yun, mga kababayan. Anyway guys, so nandito na lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo po mga kabatid, ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like, no, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.